ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center Manila, ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Pilipinas pasok sa top 10 ng mga pinakamasayang bansa sa buong mundo. Mga eksperto nilinaw po na walang mangyayaring planetary alignment ngayong araw na dahilan ng sinasabing pagkagunaw ng mundo. Kahit naman po mag-align yung mga planeta, hindi po sapat yun para mag-cause ng pagkagunaw ng mundo. Enforced disappearance, isa ng criminal offense. Batas formal lang nilagdaan ni Pangulong Noy. Cebu Governor Gwen Garcia tuloy sa pagmamatigas na wag bumaba sa pwesto. Headlines. Balitang pangkalakalan, South Cotabato Veterinary Farm plano na rin mag-alaga ng mga ostrich. At sa ibayong dagat, bangka lumubog doon sa Somalia. 55 na mga sakay pinangangambahang patay sa trahedya. RMN News Nationwide. Haba naman ng pilang to. Kuya, ito ba yung pila para sa birth certificate? Dun sa Cubao! May NSO na ba sa Cubao? Sa Cubao na yung dulo ng pila! Nay! Dahil may e-commerce law, hindi na OA ang pagkuha ng birth certificate. One click na lang sa computer. Sen, ang dali! Dapat ang mas madaling proseso ay para sa lahat. Dapat pantay-pantay. Ang inyong lingkod, Ramon June Magsaysay. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Gigarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Biyernes ngayon, 21 na ng Disyembre 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Alam po ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Tayo ay live sa DXMY 730 RMN Cotabato, DCWT 540 RMN Baguio at sa DWRS 927 RMN Vigan. RMN News Nationwide. RMN News Panahon. Mga kasama, malit po ang tsansa maging bagyo ang namataang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Didala na rin sa paglakas ng hanging amihan, subalit patuloy pa rin po itong binabantayan ng ating pag-asa. Sa ngayon, apektado ng hanging amihan ang ilang bahagi ng Luzon, habang nakakaranas naman ng maulan na panahon o makakaranas ng maulan na panahon ng Davao Region, Caraga at Soc-Sargent dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Dahil po dito posible magkaroon ng flash flood at landslide at maaga pa lamang ay pinapayuhan na ang mga nakatira malapit sa bulubunduking bahagi. Mag-ingat o kundi kaya ay lumikas. RMN News Nationwide. Pasok ang Pilipinas sa listahan ng 10 pinakamasayahing bansa sa buong mundo. Sa isinagawang survey ng Gallup Incorporated sa mahigit 1,000 tao mula po sa 148 bansa, lumalabas na karamihan sa mga taong positibo ang pananaw sa buhay ay mula sa mga bansa sa Latin America.
Nauna sa listahan ng mga bansang Panama at Paraguay kung saan sinundan naman ng El Salvador, Venezuela, Trinidad, Tobago, Thailand, Guatemala, Pilipinas, Ecuador at Costa Rica. Nabatid po sa survey na mga nakatira daw sa mga maunlad na bansa gaya ng Singapore, Germany at France ay hindi gaanong nagiging masaya at ang mga nakatira sa mga mahihirap na bansa ang mas positibo ang pananaw sa buhay. Pinabulaanan ngayon ng mga eksperto ang prediksyon ng Mayan calendar na mag-uumpisa na ngayong araw ang pagkagunaw po ng mundo. Sa interview ng RMN sa astronomy instructor ng Rizal Technological University na si Frederick Gabriana, pawang mga espekulasyon at walang scientific basis ang nasabing prediksyon. Paglilinaw pa ni Gabriana, wala pong mangyayaring planetary alignment ngayong December 21 kahit walang mangyayaring pagsabog ng mga bulkan na maging dahilan sa pagkagunaw ng mundo. Yung pag-align po ng mga planeta, unang-una po hindi naman po mag-align ngayong araw yung mga planeta eh. Kasi may kanya-kanyang orbit ngayon, tapos based on its orbit sa position nila ngayon, magkakalayo po sila. Pero pangalawa po, kahit naman po mag-align yung mga planeta, hindi po sapat yon para mag-cause ng pagkagunaw ng mundo. Ang mayroon lamang anya ay ang tinatawag po na galactic alignment na wala namang epekto sa digdig. Yung galactic alignment naman, mangyayari yun. Pero walang epekto rin yun sa atin. Kasi yung galactic alignment, yun yung tinatawag na winter solstice point sa celestial sphere. May tinatawag na point sa langit na tinatawag na winter solstice. Tatawid siya sa galactic equator. Pero actually, it's a process. It happens every 26,000 years because the Earth is moving in a way na tinatawag nilang precession. The point is that the Earth is already 4 billion years old. So nakailang 26,000 years na nung panahon ng Earth. Si RTU Astronomy Professor Frederick Gabriana sa interview ng RMN. RMN News Nationwide. Walang nilagdaan mga kasama ng Pangulong Noynoy Aquino ang batas naman para gawing criminal offense ang tinatawag na enforced disappearance. Ayon kay Albay Congressman Ed Silagman, isa sa principal author sa Kamara na nasabing batas, pinilagdaan ito ng Pangulong Aquino noong Miyerkules pa, December 19, yung Republic Act No. 10350 o Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act of 2012. Nabatid ng Pilipinas ang kauna-unahan sa buong Asya na gagawing criminal offense ang enforced disappearance. Kasabay nito, nilinaw po ni Lagman na magkakaiba ang involuntary disappearance sa criminal offense na tulad naman ng kidnapping, serious illegal detention o kaya murder. Paghahain mga kasama ngayon ang motion si Cebu Governor Gwendolyn Garcia para makakuha po ng temporary restraining order laban sa 6-month suspension order sa kanya ng Malacanang. Sinuspindi ng palasyo si Garcia dahil sa muli pag-abuso o pang-abuso sa kapangyarihan at pag-ipit ng pondo ng namayapang Vice Governor na si Greg Sanchez. Nabatid na magdamag na natili sa kanyang tanggapan sa Cebu Provincial Capital si Garcia at kanyang mga kampo simula pa Miyerkules para mapigil ang pag-takeover ni Vice Governor Agnes Magpale. Kini-question ni Garcia ang legalidad ng suspension order na anay lagpas na sa prescribed period na itinakda ng Local Government Code. Ilalim anya ng Local Government Code Section 66, mayroon lamang 30 araw ang Pangulo para magdesisyon at pagkatapos po ng investigasyon. Pero Disyembre 17 lang inilabas yung suspension order, gayong August 2011 pa natapos ang investigasyon. RMN Nationwide Report. Cebu Governor Gwen Garcia tuloy sa pagmamatigas na wag boba sa pwesto. Kasama natin sa balita si Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Report. Over my dead body. Ito ang paghahamong pahayag ng suspendidong gobernador ng Cebu na si Gwen Garcia kaugnay ng patuloy na pagmamatigas nito na bumaba sa Capitol Building hanggang sa mga oras na ito. Kaninang madaling araw ay bahagyang nagkaroon ng tensyon sa harapan ng Kapitolyo nang dumating ang augmentation force ng Philippine National Police mula pa sa iba't ibang lugar at pinalibutan ang Capitol Building. Dahil sa presensya ng mas maraming mga pulis, lumutang ang espekulasyon na gagawin sana ang pwersahang pagpapababa ni Garcia sa Kapitolyo kaninang madaling araw. Kaugnay nito ay patuloy ang pagdating ng mga pulis
politikong supporters ni Garcia simula pa kagabi. Kabilang na dito ang senatorial candidate ng United Nationalist Alliance UUNA na si dating Tarlac Governor Tingting Cojuangco para magpahayag ng kanyang suporta kay Garcia. Kasama mo sa Arimen Cebu, Ken Galanea, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Samantala makasama Governor Garcia, pinayo ang sumunod na lamang sa utos ng Pangulo. Sama natin sa balita si Deo de Guzman. RMN Report. Nanawagan ang Palasyo ng Malacanang kay Cebu Governor Gwen Garcia na igalang na lamang ang suspension order ni Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Falte, dapat ay kumalma lang si Garcia at sumunod na lamang sa tinataw na suspension ng Pangulo dahil sa kanyang pag-abuso umano sa kapangyarihan. Sinikilala naman ng Palasyo na may legal na paraan na maaaring takbuhan si Garcia. Pero hirit ni Falte, hanggang walang desisyon ng korte sa apela ni Garcia, ay dapat nitong sundin ang iniutos ni Pangulong Aquino. Iginit naman ni Falte na kailangan na magtuloy-tuloy pa rin ang transaksyon sa provincial capital sa Cebu at dapat na hindi masakripisyo dahil sa pagsuway lamang ni Garcia sa kautosan ng Pangulo. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman. Tata, RMN. Radyo mo nationwide. Pag-usig sa gobernador ng Pangasinan at Cebu. Huwag daw pong isisi sa LP. Kasama natin sa balita Conde Batak. RMN Report. Mariing pinabulaanan ng Liberal Party ang alegasyong pag-usig nito sa mga gobernador na hindi nila kaalyado. Ayon kay Eastern Samar Representative Ben Evardone, isa sa mga kilalang miyembro ng LP, walang kinalaman ng Partido Liberal sa kaso laban kina Pangasinan Governor Amado Espino at Cebu Governor Gwen Garcia. Katwiran ni Evardone, ang reklamo laban kay Espino ay batay sa salaysay ng mga testigo na tumatanggap umano ng weteng payola sa gobernador. Sa kaso naman ni Garcia, inaksyonan lamang ng DILG at Office of the Executive Secretary ang asunto dito base sa ebidensya ng mga nagreklamo. Git pa ni Verdone, walang halong pamumulitika ang mga kaso laban kina Espino at Garcia. Higit din anya sa lahat ay hindi dapat inguso ang ehekutibo o ang Liberal Party kahit pa sinusuportahan nito ang good governance agenda ni Pangulong Noynoy Aquino. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sandang kahon-ho ng mga firecrackers na kumpiska sa Zamboanga Peninsula. RMN Nationwide Report. Sama natin live sa RMN Zamboanga si Santos Cortez. RMN Report. Mahigit 100 kartong mga ipinagbabawal na paputok ang nakumpiska ng Firearms Explosive Security Agencies and Guard Section of PESAC sa ilang mga tindahan sa Zamboanga, Sibugay, partikular sa munisipyo ng Ipil. Ayon kay PESAC Regional 9 Deputy Commander, Police Inspector Adrian Cayabyab, inilunsad nila ang kanilang operasyon matapos makatanggap ng mga impormasyon na talamak ang bentahan ng ipinagbabawal na paputok sa mga tindahan sa nabanggit na probinsya. Na-discover din ng PESAC na wala mga permit ang mga tindahang nagbebenta ng mga nakumpiskang firecrackers. Binalaan naman ni Cayabyab ang ilan pang mga negosyante dito sa rehiyon na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok na itigil na ang ganitong klaseng aktibidad para makaiwas sa anumang problema. Samantala, inasahan namang i-depot o i-dispose at babasain ng PESAC ang mga nakumpiskang mga ipinagbabawal na paputok sa susunod na linggo. Kasama mo sa DXRC RMN Zamboanga. RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Yung pong kampo mga kasama ni Jinky Pacquiao, tiwalang mananalo daw sa eleksyon. Sama natin para sa Mission 2013 si Rose Shokun ng RMN General Santos. RMN Report. Malaki ang kumpiyansa ng kampo ni Jinky Pacquiao ang may bahay ni Sarangani Congressman Manny Pacman Pacquiao na ito'y mananalo bilang Vice Governor ng Sarangani Province sa darating na 2013 election. Mismo si Sarangani Congressman Manny Pacman Pacquiao ang nagsabi na mananalo ang kanyang may bahay sa darating na halalan dahil nga hindi naman umano ganun kabigat ang kalaban ng kanyang asawang si Jinky. Magkakalaban ng First Lady si Sarangani Board Member Eleanor Sagigit. Ang kapatid naman ng Mayor ng Malungon, Sarangani na si Mayor Reynaldo Bongbong Constantino na kilalang political
legal advisor ni Sarangani Congressman Manny Pacquiao. Sabi naman ni Chinky na kahit wala siyang karanasan sa politika, mapag-aralan naman ito, lalo pat gusto na rin itong magsilbi sa kanyang bayan. Si Chinky Tubong Kiamba, isa sa mga bayan ng Sarangani. Matatandaan na matagal din bago nakumbinsin ni Congressman Manny Pacquiao ang kanyang may bahay na pumasok sa politika. Samantala, halos lahat naman ng alkalde ng mga bayan ng Sarangani ang nagpahayag ng kanilang suporta sa kandidatura ni Chinky Pacquiao. Kasama mo sa DXM DRMN General Santos, Rose Tabausari Shoko, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide. Negosyo. Diretso sa pangkalakalan, plano na rin po makasama ng Veterinary Demo Farm ng South Cotabato mag-alaga ng ostrich. Kaugnay ito'y kinumpirma ni Provincial Veterinary Breeding Farm in charge Dr. Raul Teves na anumang araw ngayon maring mahatid na sa Lawigan ang mga hayop na ito. Ang pag-alaga po ng ostrich ay isa lamang sa maraming bagong pinagkakabalahan ngayon ng nasabing mga opisyalis. RMN News Abroad. Lumubog ang isang bangka sa karagatang sakop ng Somalia. Pinangangabahan na sa 55 ang nasawi sa naturang trahedya kung saan kabilang sa mga sakay ng bangka ay mga Ethiopians at Somalis. Sa pinakahuling balita, 23 pa lamang ang nare-recover na katawan habang iba ay nasa malalim na bahagi ng dagat. Kaugnay nito nagsagawa na ng rescue operation sa mga otoridad. Sinasabing sinalpok na malalaking alon ng sakyang pandagat at mga biktima kaya ito lumubog. Kasama live po mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Ito ang RMN News Nationwide yung napakinggan ngayon pong umaga ng Biyernes 21 ng December 2012. Sa mga taga Cebu, susunod na dyan si kasamang Ken Galinea sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Pwede niyo pong mapanood ang pagbabalita ng RMN sa pamagitan po ng pagpunta sa YouTube. I-type lamang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa halap po ni Weng de la Peña o si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan ng RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:18. Viewed from a satellite,